Mabuti po at nandito kami. Magtatayo po kami ng tatlong tolda, isa para sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Hindi niya nalalaman ang kanyang mga sinasabi. Nagsasalita pa siya nang niliman sila ng ulap at natakot sila ng matila nito. May isang tinig na nagsasalita mula sa ulap. Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Pakinggan niyo siya. Nang mawala ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus. Hindi mo na ipinamalita ng mga alagad ang kanilang nakita. Tayo po ay pagpalain sa pagkalinig at pagbabasa ng banal na salita. Na nangangailangan ng pagbabago in terms sa relasyon sa ating sarili, sa kapwa, at higit lalo sa ating Panginoon. Manalangin tayo. Diyos na upang ang malinaw na pakinig at pagtanggap ng iyong salita ay titimo hindi lamang sa aming isip, higit lalo sa aming puso. Ipuin niyo nawa ang bawat isa o Diyos. Sa pangalan ni Kristo. Amen. Walatian kung walang kamatayan. Pwede ba kayang luwalhati lang at walang kamatayan? Siyempre, hindi po. Pwede kayang wala ng paghihirap? Hindi rin pwede. Pwede kayang wala ng cross? Hindi rin pwede. Gusto po natin magtagumpay at maranasan ang kalwalhatian. Kung ganon, maging handa tayong magsakripisyo. Maging handa na buhatin ang krus ni Kristo. Ang hirap-hirap, tunay nga po na mahirap mga kapatid. Dahil sa dami na ng problema na ating hinaharap ngayon, dinadala ngayon, sino ba ang hindi nahihirapan? Sa loob ng bahay, meron. Pag lumabas ka ng bahay, meron. Pag nag-social media ka, napakasakit sa ulo, dagdag pa rin sa hirap. Pero, huwag po kayong mag-alala. Ito yung katiyakan, no? Tutulungan tayo ng Diyos. Kung noong nakaraang linggo, ating pinagnilayan ang, tukso, no? Kung paano si Jesus mismo ay tinukso ng Diablo. Pero napagtagumpayan ito ng ating Panginoong Jesus. Nang nagpakita, dito nakita natin yung pagiging humanity of Jesus. Si Jesus ay totoong tao. No? Tuwing ikalawang linggo ng Kwaresma, lagi natin tandaan sa buong mundo ito na ang tema ay pagbabagong anyo ng ating Panginoong Jesus. Kung noong isang linggo, the humanity of Jesus, ngayon naman po ay ano kaya? The divinity of Jesus. Ang kanyang pagiging Diyos, opo, totoong tao si Jesus, pero totoong Diyos din siya. Matapos po natin ito makita,